Mabait, maganda at matulungin sa mahihirap at sa pamilya. Pero sa likod ng lahat ng yan, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng marami, sino nga ba ang tunay na lalaking minahal ni Ivana Alawi? Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang ang mga pangalang na link sa kanya. May mga tahimik lang, may mga biglang sumabog sa social media, may mga hindi kailanman inamin, at may mga nanatiling usap-usapan lang. Politiko, artista, influencer, at maging isang non-showbiz businessman na piniling manatili sa likod ng camera. Sa video na ito, pag-uusapan na natin ang mga lalaking dumaan, na link at minsang inugnay sa buhay ni Ivana Alawi mula sa pinakamaingay na chismis hanggang sa pinakatahimik na pag-amin. Handa ka na ba? Pero bago po ang lahat, baka pwede pa like muna ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Number 1, Coco Martin. Isa sa mga pangalan na paulit-ulit lumutang sa mga listahan ng mga lalaking na link kay Ivana Alawi ay si Coco Martin. At hindi dahil may nabalitang romantic history, kundi dahil sa ilang public revelations at shared projects nila sa showbiz. Noong early part ng career ni Ivana, inamin niya na si Coco ang type niya, lalo na sa itsura at pag-arte. At sinabing crush niya ito noon pa, isang candid comment na agad pinag-usapan ng fans at naging bahagi ng fan buzz online. Ang kanilang professional proximity ay lalo ring nagpadagdag sa mga haka-haka. Lumabas si Ivana sa isang malaking ABS-CBN primetime series kung saan bida si Coco at marami ang napansin na supportive si Coco sa performance ni Ivana habang ginagawa nila ang action scenes at drama sequences na lalo pang nagpalakas ng public interest sa dynamics nila bilang co-stars. Ang kombinasyon ng respect, admiration, at ilang candid admissions ni Ivana ang naging dahilan kung bakit si Coco Martin ay isa sa mga pangalang hindi nawawala sa listahan ng pinag-uusapang links sa buhay ni Ivana Alawi sa showbiz context, kahit ang connection nila ay mas nakatuon sa professional admiration at interaction kaysa sa tunay na romantic history. Number 2, Dan Fernandez. Na-link ang pangalan ni Dan Fernandez kay Ivana Alawi dahil sa social media speculation na nagsimula nang mapansin ng netizens ang pagkakahawig ng ilang interior shots at lifestyle posts na lumabas online. May mga nagkumpara ng mga larawang kuha sa loob ng isang bahay, particular ang walk-in closet at ilang design details na iniuugnay umano sa parehong tao. Dahilan para mabilis itong maging usap-usapan sa comment sections at chika pages. Habang walang direktang pahayag na nagkukumpirma ng anumang personal na relasyon, naging viral ang issue dahil sa kombinasyon ng curiosity ng publiko at sa katotohanang parehong kilalang personalidad sa magkaibang mundo, politika at entertainment. Sa huli, ang pag-uugnay sa kanila ay nanatili sa antas ng online buzz at interpretasyon ng netizens. At walang opisyal na ebidensyang nagpatunay ng romantic connection sa pagitan ni Dan Fernandez at Ivana Alawi. Number 3, Albi Benitez. Isa sa pinakauminit na pangalan sa listahan ay si Albi Benitez, isang kilalang politiko at businessman na nadawit sa mga online rumors kaugnay kay Ivana Alawi dahil sa isang legal na issue sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Lumabas sa isang vowsy complaint na nagsimula sa social media at balita sa tabloid sites kung saan binanggit ni Dominic, Nikki, Benitez ang pangalan ni Ivana bilang third party sa kanyang paglilitis laban kay Albi, isang salaysay na agad pinag-usapan at naging viral. Ang issue ay lalong naging malakas nang may mga footage at larawan na kumalat online na di umano'y parehong nag-airport sighting sina Albi at Ivana. At dahil dito ay napilitan si Albi na maglabas ng pahayag para magpaliwanag at humingi ng paumanhin sa pagkakasangkot ng pangalan ni Ivana sa issue, habang nililinaw na ang mga ito ay chance encounter lamang habang siya ay nasa isang business trip. Number 4, Gerald Anderson. Isa sa mga pangalan na madalas inuugnay kay Ivana Alawi ay si Gerald Anderson. Hindi dahil sa tunay na romantic relationship, kundi dahil sa kanilang strong on-screen chemistry bilang co-stars sa primetime series na A Family Affair. Sa drama series na ito ng ABS-CBN, ginampanan nila ang dalawang character na may complicated love story at maraming fans ang agad nag-notice sa kanilang dynamic sa taping dahil sa paraan ng kanilang pag-arte at interaction sa set. Ang serye mismo ay naging malaking hit at ipinakita ang kanilang pagsasama sa isang seryosong project
Kaya natural lang na maraming manonood ang nagbigay atensyon sa kung paano sila magkasama sa real life. Bukod sa pagiging co-stars, nagkwento rin ang mga interview at behind-the-scenes footage kung paano tinulungan ni Gerald si Ivana sa ilang challenging scenes at kung paano niya binigyang diin ang professionalism sa set na nagpalakas pa ng respect ng fans sa kanilang working relationship. Ayon sa entertainment reports, pareho nilang pinuri ang isa't isa sa mga press events at interviews na nagpapatunay na maganda ang chemistry nila bilang aktor at coworker at hindi lamang isang simpleng chika o chismis na koneksyon. Number 5, Joshua Garcia. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang pangalan kaugnay ni Ivana Alawi noon ay si Joshua Garcia at hindi ito dahil sa isang confirmed romance, kundi dahil sa ilang public interactions at candid admissions na naging viral. Noong 2021, inamin ni Ivana sa isang interview na may communication sila ni Joshua sa Instagram direct messages at napansin niyang mabait, maganda ang personalidad at family-oriented ang aktor dahilan para mabilis itong pinag-usapan ng fans at comment culture online. Ang speculation ay lalong lumakas dahil sa mga shared moments nila sa showbiz events at ilang truth or dare segments kung saan nagkakaroon ng kilig reaction nang mag-usap sila sa telepono bilang bahagi ng challenge. Ngayon, mas formal na nilang pinagsamahan ng isang malaking romance drama project na Love is Never Gone, kung saan sila ang bida sa first Filipino TV series na kinunan sa Morocco, isang development na nagbigay ng bagong dimension sa buzz tungkol sa kanilang chemistry. Pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa antas ng fan interest at public curiosity. Number 6, Marco Gumabao. Isa sa pinakamainit na na-link kay Ivana Alawi noong 2021 ay si Marco Gumabao, lalo na pagkatapos silang maging viral dahil sa video at mga nakuhang moments nila sa isang karaoke session kasama ang kanilang mga kaibigan. Sa ilang clips, napansin ng netizens ang body language at naging dahilan nito ng online buzz kung saan maraming fans ang agad nag-speculate na baka may mas malalim na connection sila batay sa kanilang interaction sa naturang event. Dahil sa dami ng tanong mula sa mga netizens, personal na nag-clarify si Ivana sa isang live stream na wala silang romantic relationship ni Marco at nagtatapat na as friends lang talaga sila kahit na may mga gesture na napansin sa video. Ipinaliwanag niya rin na kasama niya si Marco at iba pang kaibigan sa event. Kaya hindi dapat bigyang kahulugan bilang isang date o romantic moment ang mga na-capture na eksena. Kasabay ng paliwanag ni Ivana, nagbigay rin ng brief comment si Marco sa entertainment media kung saan sinabi niyang close silang magbarkada at mas masaya silang magsama sa mga ganitong social gatherings. Ngunit walang romantic involvement sa pagitan nila. Ang buong usapan ay naging magandang halimbawa kung paano minsan nagiging viral ang isang personal moment at agad nag-trigger ng speculation online kahit simpleng friendly interaction lang ang tunay na nangyari. Number 7, RK Bagatsing. Kasama si RK Bagatsing sa mga pangalang minsang lumutang sa mga usap-usapan kaugnay kay Ivana Alawi dahil sa isang throwback interview kung saan sinabi ni Ivana na cute daw si RK at baka i-entertain niya kung ako'y lalapitan siya sa tamang panahon, isang comment na mabilis nag-viral at naging bahagi ng mga fanlists at online chika threads. Hindi ito dahil sa may opisyal o documented na romance history sila ni Ivana. Si RK ay kilala mismo sa kanyang current relationship kay Jane Oineza. At siya ay aktibo sa showbiz bilang isang respected actor na madalas napapansin dahil sa mga dramatic roles niya sa TV at pelikula. Ang pag-link sa kanila ni Ivana ay isang halimbawa kung paano minsan ang mga throwaway comments sa interviews ay nagiging viral seed ng usap-usapan online, lalo na kapag pinagagalaw ng fans at comment culture sa social media, hindi dahil may totoong love story, kundi dahil sa simpleng expression ng interest na na-capture at pinalaki ng internet buzz. Number 8, DJ Lunyo. Isa sa pinakaunang lumutang na pangalan sa listahan ni Ivana Alawi ay si DJ Lonyo, na unang naging usap-usapan noong 2020 nang mag-viral ang kanilang interactions online at sa social platforms. Part ng mga viral moments nila noon ay isang prank video kung saan ginamit ni Ivana si DJ Lonyo bilang pretend boyfriend para sa kanyang ina, isang content na nakakuha ng maraming views at attention dahil sa kilig factor ng fans. Dahil sa mga sweet moments na yon at sa mga Instagram at video interactions nila noon, umusbong ang speculation sa social media na may something sa pagitan nila.
May mga pagkakataon pa raw na nagkaroon sila ng mahabang video calls at inamin mismo ni DJ Lonyo sa interviews na may nararamdaman siya kay Ivana at tinawag siyang special sa kanya. Ngunit habang lumalala ang buzz, naging bahagi rin ito ng mas komplikadong story na kinabibilangan ng mga anonymous chika at negative reactions mula sa ilang fans. Number 9, Enrique Hill. Naugnay ang pangalan ni Enrique kay Ivana Alawi hindi dahil sa isang kumpirmadong relasyon, kundi dahil sa rumors at fan speculation na lumakas matapos ang matagal na hiwalayan ni na Enrique at Liza Soberano noong 2022 hanggang 2023. Sa panahong iyon, aktibo ang fans sa paghahanap ng posibleng bagong on-screen pairing para kay Enrique at isa si Ivana sa mga madalas mabanggit dahil pareho silang mataas ang visibility at appeal sa mainstream audience. Mas lalo pang napag-usapan ang pangalan ni Ivana nang magbanggit siya sa ilang interviews ng isang sugar mommy or sugar baby dynamic sa showbiz na may kinalaman sa isang kilalang aktor. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, may mga fans na agad nag-connect ng dots at iniugnay ito kay Enrique. Number 10, non-showbiz businessman. Noong huling interview ni Ivana Alawi kay Karen Davila, hindi niya direktang binanggit ang pangalan ng isang non-showbiz businessman na naging part ng kanyang buhay, kundi mas pinukus niya ang kanyang dreams para sa pamilya at personal life. Sa episode na ito, ibinahagi ni Ivana ang kanyang mga plano at pangarap pagdating sa pagbuo ng sariling pamilya at kung paano niya gustong ikalat ang pagmamahal at stability sa buhay niya sa future. Ang tone ng interview ay hindi chismis o chika. Mas naging honest at heartfelt ito, kung saan inamin ni Ivana na may mga pagkakataon sa buhay niya na siya mismo ay nag-isip tungkol sa relasyon at commitment, ngunit mas binigyang diin niya ang kahalagahan ng family values at long-term goals kaysa sa pagbigay ng eksaktong pangalan. Dahil dito, maraming netizens ang nag-assume at nag-speculate tungkol sa isang non-showbiz partner na maaaring close sa kanya sa labas ng spotlight, pero ang mismong interview mismo ay hindi nagbigay ng konkretong pangalan o detalye tungkol dito. Isang detail na madalas pabor sa mga wanting to know more, but respectful at careful pa rin sa privacy ng isang public figure. At the end of the day, ang kwento ni Ivana Alawi, kasama ang lahat ng pangalang lumutang, kinuwento at pinag-usapan ay hindi lamang usapan ng chismis. Ito ay salamin ng buhay ng isang artista at influencer na hindi lang hinahangaan dahil sa ganda o content, kundi dahil sa pagiging tapat sa sarili niyang journey, sa pagpapahalaga niya sa pamilya, at sa pagyakap niya sa mga pagkakataon na dumarating sa kanya. Marami man ang nag-iisip, nag-speculate, at naghahanap ng love story sa likod ng mga headlines. Ang pinakamatinding takeaway sa kwento ni Ivana ay kung paano niya pinipili ang sarili niyang happiness at personal growth bago ang lahat. Mula sa pagiging YouTube top creator hanggang sa mga seryosong discussions tungkol sa family at future niya na nabanggit sa kanyang interview kay Karen Davila. Kaya sa dami ng usap-usapan, tandaan natin, ang tunay na kwento ng isang tao ay mas malalim kaysa sa anumang chika o listahan ng pangalan. At tulad ni Ivana, sana lagi tayong maging bukas sa mga posibilidad ng buhay, pero may respeto rin sa mga personal na journey ng iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para sa mas marami pang kwento gaya nito. Maraming salamat po sa panonood.